Hi guys! Welcome again to our YouTube channel. For today's video, alis muna tayo ng konti doon sa mga travel tips natin, no, specific to the country, no, na pinuntahan natin. And bago matapos itong 2024, meron ka pang tsansa. Yes, meron ka pang chance para makapag-visit ng mga countries na i-share namin sa inyo because ito yung tinatawag natin na top 7 countries na visa-free for you to be able to explore gamit lamang ang iyong passport and some basic documents. Okay, so yan yung pinaka-topic natin for today. So, guys, ano-ano nga ba itong mga 7 bansa na to para sa ating mga Philippine passport holder na pwede nating puntahan anytime na hindi na kailangan ng visa? Bigyan ko lang kayo ng konting background, no? So, bakit ba importante itong video na to, and sabihin natin paano ba ito makakatulong, no, sa ating mga nanonood, no? And a bit of a context, siguro matagal na po kasi tayo nagka-travel since 2007 or 2008, hindi ko na matanda, no? Nagka-travel na po tayo, and that's more than 15 or even 17 years ago. So doon sa pagka-travel na natin yun, guys, hindi pa namin siya actually vina-vlog, while meron tayong mga nakukuhang pictures and binivideo naman natin siya, pero parang wala pa sa mindset namin yung pagbo-vlog, no? Recent lang naman tayo nagba-vlog. And na-realize ko, guys, no, marami din po mga nagtatanong sa akin across all the videos and all na nakapost ngayon, no, sa ating channel, kung ano na ba yung mga bansa, no, na kailangan nilang puntahan, hindi nila kailangan mag-apply ng visa. And across all of those experiences, no, na meron tayo, siguro tayo mga Pilipino, deserve naman natin na mag-travel doon sa mga bansa na walang visa. So, itong 7 bansa na to, guys, personally, ako po, nakapunta na ako dito sa mga bansang to. And I would suggest, no, para sa mga nag-uumpisa pa lamang na mag-travel or doon sa mga taong nagbabalak mag-travel with less bayarin or mas malaki ang ma-save natin, itong mga bansa na to, ito yung mga nakapaligid sa atin na anytime pwede natin puntahan. Okay, so umpisahan natin, no. When we say visa-free, ito po yung mga bansa, technically, as I've mentioned kanina, passport lamang ang iyong kailangan and some basic documents. So, in my previous vlogs, no, makikita nyo yan sa channel ko, yung mga basic documents na minimension natin, ito yung mga tulad ng hotel accommodations, proof of income, or ito yung COE or ITR, and I think kailangan mo din, of course, no, ng basic documents na may kinalaman sa iyong ticket. So ito yung flight ticket or yung return ticket. So puntahan na natin, no? Wag na tayong magpatagal. Ano po ba itong mga 7 countries na pwedeng puntahan nating mga Pilipino na visa-free and kailangan mo lamang, no, ng 3 documents na minention ko. Itong 7 na sasabihin ko sa inyo, these are all my favorite countries. Actually, lahat naman ng bansa na puntahan natin, favorite natin, no? So itong 7 bansa na to, bilang Pilipino, bilang Pinoy, feeling ko may in love din kayo, and magugustuhan nyo din po itong mga bansang ito. Okay? So first on my list is Singapore. Okay. So, Singapore, pag-usapan natin Singapore, katulad ng sinabi ko, no, visa-free, hindi mo kailangan ng visa. And ano po ba yung mga normally, no, na pinupuntahan ng mga Pilipino kapag sila po ay nagbabalak na pumunta ng Singapore? Ang Singapore po ay kilala sa mga landmarks or icons na Merlion, Universal Studios, Gardens by the Bay, and a lot more. So, yung iba pumupunta po sa Singapore para mag-shopping, yung iba pumupunta sa Singapore para kumain ng mga masasarap na pagkain. Pumupunta din po sila ng Singapore just to, you know, just to relax, kasi I think it's a different ambience and iba din yung environment and very structured po ng bansang iyon. So some of the tips na pwede ko pong ibigay sa inyo, no, kapag kayo po ay nagbabalak na pumunta ng Singapore, they are very known for a very efficient transportation. Majority of the tourists, hindi lang po Filipino yan, no, siguro Westerner or even Asians, lahat po sila ay gumagamit ng public transportation sa Singapore. So don't miss the fun of riding the public transportation in Singapore. Ang Singapore po ay kilala po sa dikit-dikit or sabihin natin integrated, no, na transport system, may it be a train,
or buses or even trams. So, dyan po kilala ang Singapore. So, make good use of their transport system. So, kung tayo po ay papasok ng Singapore, isa po ang bansa natin sa na Pilipinas, no, na hindi na po kinakailangan ng kumbaga interview, and we can use their automated clearance immigration machines. Kailangan mo lang ng passport mo and boarding pass. Pero ngayon, parang nag-roll out sila guys, no, ng another improved system whereas you don't need to present your passport. But then, again, since tayo po ay nagka-travel, hindi dapat mawawala sa hawak-hawak natin yung ating passport. So yan, please take note of that. So yung Singapore po, ang tawag po sa kanilang pera ay Singapore dollar. And normally, ang range po ng pera nila is nasa between 40 to 44 pesos ang isang Singapore dollar. And while isa po ito sa mga top countries na pinupuntahan ng mga Pilipino, please make sure lang guys na meron kayong extra budget because ang cost of living in Singapore is somehow one of the highest also across Asia. But please take note, no, na kapag kayo naman po ay nasa shopping mode, ang Singapore ay isa din sa mga destinations kasi marami silang premium outlet giving you a 70 to 80% off discount. So name the brands, mapa Coachman yan, Kate Spade, Tumi, lahat ng brands guys. Yes, kayang-kaya po niya kayo bigyan ng discount. Again, that's depending on the occasions, depending on the holidays, and depending on the time kung kailan po kayo mag-visit ng Singapore. Isa pa sa mga bagay guys, no, na pinupuntahan sa Singapore ay yung kanilang Universal Studios. So again, kung inyo pong tatanungin and kung kayo po ay magre-research, ang pinakamalapit na Universal Studios in distance sa ating pong bansa sa Pilipinas ay ang Universal Studios Singapore. So again, kung kayo po ay nagbabalak, no, na makapasok ng isang Universal Studios, di mo na kailangan pumunta ng Japan. Pumunta ka na lamang ng Singapore because yan po yung pinakamalapit na bansa na merong Universal Studios. We have a whole vlogs, no, na ginawa for Singapore no, last time na nag-travel po tayo doon, and I think we featured some hawkers and some cheap hotels, no, kapag kayo po ay mag-isa lang or solo traveler or traveling with partner. So you might also want to try to have or book a capsule hotel. So again, another experience for you when you go to Singapore. So my number 2 country, no, na sa 7 sasabihin ko sa inyo ay Hong Kong. Okay, so pag-usapan naman natin guys ang Hong Kong. So ang Hong Kong, according to various sources, sabi nila part 2 ng China, and of course sabi naman ng Hong Kong hindi siya part ng China. But regardless, tayo po mga Pilipino pwede pong pumunta ng Hong Kong visa free. So again, hindi mo na kailangan mag-apply ng anything in advance para makapunta kayo ng Hong Kong. So, ang Hong Kong po ay kilala sa ating mga Pilipino na top destinations for theme park. Yes, nandyan po ang Disneyland, Hong Kong Disneyland, nandyan din po ang Ocean Park. So, ayan, yan yung mga sikat, no, na pinupuntahan natin mga Pilipino dyan. Itong Hong Kong Disneyland is actually the nearest by distance, no, na Disneyland sa Pilipinas. So, some Disneyland naman, meron din naman sa Asia, no, like Japan. You can also go to China or to Shanghai. So, yun po yung mga locations na malapit po sa Pilipinas, no, if you wanted to really enjoy the Disneyland. Pero, kung gusto mo ng sobrang lapit and medyo cheap na kayang-kaya at abot kaya natin, yes, kailangan mo pong pumunta ng Hong Kong. So, aside from those, no, na pinupuntahan sa Hong Kong, kilala din po ang bansang ito sa pag-shopping. So, tayong mga Pilipino, mahilig po tayo mag-shopping, mahilig po tayo sa mga mumurahin or sabihin natin sa mga sale items, magugustuhan nyo po ang Hong Kong. Hong Kong also has a lot to offer in terms of food, and I think in terms of architecture, maganda din po yung itsura ng mga buildings sa Hong Kong, and of course museums and some of religious locations na matatagpuan mo lamang, no, sa Hong Kong. We also think of Hong Kong if we also wanted to have some sort of relaxations. And katulad po ng Singapore, ang Hong Kong ay gumagamit din po ng integrated public transportation with the use of their trains, subways, trams,
and even buses. So, napaka-efficient din po ng takbo ng buhay sa Hong Kong. Alright? Some of the Filipinos will go to Hong Kong to also eat some food, no, na sobrang sarap. Actually, meron dong mga talagang food, no, na hindi mo makikita dito sa Pilipinas, like when you go simply to McDonald's or simply when you go to itong other fast food, no, na makikita mo lamang sa Hong Kong. Yan, sure ka guys, magkakaroon ka talaga ng unique experience na unique food na dun mo lamang makikita sa bansang iyon. So with all of this guys, no, na Hong Kong has a lot to offer, make sure na isasama nyo siya sa listahan, lalong-lalo na guys kung kayo po ay may anak and you know, kailangan nyo po mag-bonding kayo, magkakapamilya or magkakaibigan, and to be able to enjoy the beauty of Hong Kong and also the beauty of Disneyland. Ang kagandahan din guys, no, sa Hong Kong, nagbabago din po yung climate niya, nagbabago din po yung weather ng Hong Kong, and there are months, no, na sobrang lamig sa Hong Kong, which again is also a come-on motivation para sa ating mga Pilipino because gusto natin ng malamig na klima or malamig na panahon. Ang pangatlo po sa listahan natin ay Thailand. So, Thailand po ay kilala sa isa sa mga bansa na mayroong magagandang beaches, katulad po ng sikat na lugar na Phuket. So, isa po yan sa mga tourist destinations not only for Filipinos but also for Westerners. Ano po ba yung memory natin sa Thailand, no? Kung bakit natin masasabi, no, na isa po ito sa mga bansa na marirecommend namin, no, para kayo po ay mag-travel. So when you think of Thailand, you think of mango sticky rice. Ayan, diba? So it's for me guys personally, ang Thailand is a country, no, kung saan pwede kang magwaldas ng pera nang hindi ka naghihirap. So ang Thailand po ay kilala sa mga cheap na bilihan ng kahit ano, mapagkain man yan or even for shopping. So ang Thailand is a personal favorite as I've mentioned because malayo po mararating ng pera ninyo because katulad nga ng sinabi ko, no, very low cost of living ang bansang Thailand. Sila naman po ay nag-uumapaw sa mga shopping locations or even shopping malls, and sobrang dami at ang lalaki din po. Ang Thailand ay also kilala sa kanilang weekend market na tinatawag nila na Chatuchak. Ang Chatuchak parang sa Pilipinas isang malaking divisoria na kung saan pwede nyo pong bilhin anything you want, mapa house decor, apparel, fashion, food, gardening, I don't know. So lahat po ng pwede nyong bilihin, no, sa Chatuchak, pwede nyo pong bilhin doon. So kilala po ito guys because again, as I've said, no, sobrang mura, and yung assortment and yung vibes sa loob po, no, ng Chatuchak Market ay sabihin natin nakaka-relax kasi kumbaga, since nandun na lahat, no, pag pumunta ka doon ng umaga, pwede ka nang umuwi ng tanghali o pwede ka nang umuwi ng hapon na lang kasi lahat ng kailangan mo guys nandun na. Hindi mo na kailangan umalis doon para maghanap ng pagkain. And there's one street actually, no, in the Chatuchak Market whereas you can really eat whatever you wanted to eat, particularly kung ano ba yung mga gusto mo nakakaiba dyan sa Chatuchak. Okay, so yan ay isa sa mga locations na kailangan nyo pong puntahan kapag kayo po ay pupunta ng Thailand. Other shopping location is yung Pratunam Market. They also have the Platinum Mall. I think yung para sa mga sabihin natin may kaya sa buhay or mga yayamanin, pumunta po kayo ng Siam Paragon, and lahat po yan, lahat po ng branded, no, na relo, bags, damit, according sa mga nakikita natin, mas mura daw ng konti lang naman compared sa Pilipinas. So aside from mura, iba din po kasi yung mga designs and yung kumbaga iba yung fashion items nila, no, na ibinebenta sa mga premium stores dyan po sa may Siam Paragon. Okay? Personally, I was also able to experience going to Phuket, and I would say guys, this is a place to go to kapag nasa Thailand po kayo. Think of White Beach,
think of a very friendly vibe, think of a very integrated vibe, no, kung saan pwede mong i-enjoy yung beach and pwede mong i-enjoy din yung city all at once, kasi magkadikit po yung locations na yun. As if magtataka ka paano magkakaroon ng parang city life, yes, sa tabi ng dagat. Ayan, so yan yung memory ko, top memory ko, no, nung ako po ay pumunta ng Phuket. So another location, no, or sabihin natin pinupuntahan sa Thailand is itong Big C, at no ng local pasalubong ng Thailand na dun mo lang makikita, dun mo mabibili sa murang halaga. So yan, sikat na sikat din yan, no, na pinupuntahan ng mga Pilipino dyan sa Thailand. Yung pang-apat na bansa, no, na isa-share ko po sa inyo is isa din po to sa mga bansa na lagi namin pinupuntahan. Okay, Malaysia. So, ang Malaysia po ay kilala sa kanyang capital city na Kuala Lumpur. So, ang Malaysia, guys, is a beautiful country. Isa po sa mga country na Muslim ang kanilang religion. So, since Muslim po ang kanilang religion, makikita mo doon mag-iiba yung klase ng pagkain nila, mag-iiba yung klase ng architecture nila, and mag-iiba yung klase ng mga nakikita mo na tao sa bansa nila, no. Ang Malaysia ay kilala po din sa haven, or sabihin natin puntahan, para po kayo ay maka-experience ng maraming unique na pagkain. So, isa sa mga sikat na pinupuntahan sa Malaysia ay ang Bukit Bintang. So, Bukit Bintang is a street, no, kung saan pwede nyo pong bilhin lahat ng klase ng food. And nagsasarado po sila tuwing gabi, meaning sinasarado po nila walang pwedeng makadaan doon, no, na any cars or any vehicles, because they are dedicating only itong lugar na to, particularly kung kayo po ay foodie person. Mapa satay man yan, mapa durian man yan, mapa dessert man yan, mapa noodles man yan, lahat pwede mo makita sa Bukit Bintang. So yan po ay isa sa mga top destinations na pinupuntahan ng mga Pilipino or even other tourists kapag sila po ay nasa Malaysia. Others would also go to appreciate their mosque, kasi guys, sabi ko nga, no, since Muslim country po sila, marami din po silang magagandang mosque or mosque. And kilala din po sa mga traditional, no, na mga suotin, attire. Actually, there are a lot of campaigns, no, na makikita mo outside na they would always say that Malaysia is truly Asia. And they would claim na Malay is actually one of the, kumbaga, kauna-unahang lahi po na makikita mo sa Asia, which I think mapapansin nyo guys na yung mga Pilipino kamukha ng mga Malays or mga Malaysians. So we are also considered Malays in terms of our build and in terms of our ethnicity. Isa pa sa mga location guys, no, na kilala na pinupuntahan dyan po sa Malaysia ay ang Batu Cave. So itong Batu Cave naman guys ay isa sa probably I think para po kasi siyang mix of religious site and a touristy site din, no, na kung saan makikita mo ng maraming ng colorful, no, na stairway. Matagal na tayo nakapunta guys, no, sa Batu Caves. Who knows, right? So baka makabalik po din po tayo. Kaya ano pa ba? Being na isa po itong Muslim country, majority of the food here is also halal or hindi po kumakain ng pork. So yan, Malaysia po ay isa sa mga perfect na bansa na kailangan nyo puntahan para po makapag-enjoy kayo sa mga pagkain. Huwag din po kayo mag-alala guys, kasi ang Malaysia is also known for shopping. Meron din po sila mga premium outlets and meron din po sila magagandang malls na kung saan pwede po kayong lumibot and you can see, no, na mas mura po yung prices nila. Personally, nakita ko po na mas mura yung prices nila sa watches, mura po yung prices nila sa mga gadgets like iPads, mga iPhone. So by a few thousand pesos. So yan yung mga napansin ko, no, when shopping also in Malaysia. So nakailan na tayo? Singapore, Hong Kong, Thailand, Malaysia. Pang-5, yung pang-5 naman natin, no, na country na sa tingin ko ay magugustuhan nyo din na visa free para sa ating mga Pilipino ay Taiwan. Tayo po mga Pilipino, pwede na po tayong lumipad and pumunta
sa Taiwan na hindi na po natin kinakailangan ng visa, unlike po nung unang panahon. So kung di ako nagkakamali, nag-start yan sila no, mga nasa 2015, 16 or 2017 no, na hindi mo na kailangan guys no ng Taiwan visa for you to be able to enter the country. And until now, yan po ay still the same existing condition no, para po tayo ay makapunta or makavisit po sa Taiwan. So ang Taiwan, katulad po no ng Hong Kong, nagbabago-bago din po yung weather niya. And meron po talaga mga times guys no na the weather forecast can even go as low as 9 degree or even 7 degree Celsius yung lamig dyan no sa Taiwan. And there are also months no na sobrang init din. So again guys, please make sure na nakapupunta kayo dyan, i-check nyo po kung ano yung best month no, na malamig sa location na yan. So kung di ako nagkakamali, nung kami po ay pumunta sa Taiwan, nasa between month of January, February or March, sobrang lamig pa po nung time na yon. So ano-ano ba yung mga places no na binibisita sa Taiwan? Ang Taiwan po ay kilala din sa locations kung saan gusto nyo pong kumain ng masarap na mura. Taiwan po ang laging pinipili. Marami din po silang mga cool na locations, mga Instagrammable locations no, na normally pinupuntahan po ng ating mga turista, nating mga Pilipino para of course, you know, makakuha po ng magandang shot kung ipopost po natin siya sa social media. Ang Taiwan is used to have the tallest building, pero ngayon hindi na po sila, but still one of the tallest building no na sikat din na pinupuntahan dyan sa Taiwan. So katulad nga nun, pagkain, locations, museums, mga Instagrammable spots, and shopping. So ang Taiwan guys is kilala din no para sa mga mura na bilihan ng mga luxury items because of meron silang mga malls, meron din po silang mga specific no na shops no na nag-o-offer po ng napakamura and mga kakaiba no na mga merchandise na doon nyo lamang po mabibili sa Taiwan. Personally, kami po nung nag-travel kami sa Taiwan is more about food. It's more about appreciating also the culture, and of course, idagdag mo na dyan, malamig kasi nung pumunta kami. So yun po yung mga nagustuhan namin nung kami po ay nag-travel sa Taiwan. Ito naman yung next country na pupuntahan natin is yung pang-anim. So number 6 on our list is Indonesia. Okay. So Indonesia is a Muslim country and it's actually popularly known for 2 to 3 locations no na pwede nyo puntahan kapag kayo po ay nagbabalak na mag-travel sa Indonesia. Kilala po ang Indonesia sa capital city niya po na Jakarta, and as it is, Jakarta is the center of commerce or businesses no pagdating po sa bansang Indonesia. But guys, because sobrang laki no ng bansang ito, ang Indonesia ay kilala din po sa kanilang other parts or provinces katulad po ng Bali, Borobudur, and Yogyakarta. So siguro para mas familiar po tayong lahat no, gamitin na lang natin yung example na Bali. And Bali, katulad po no ng Phuket, is also very popular para po sa sa mga tourists no, because of what it has to offer, the beauty and the beauty of the nature, the beaches, and sabihin natin other architectural designs no. Yan po yung kayang i-offer ng Bali. Generally, ang presyo po sa Bali is also very much cheaper or kaya, and hindi po siya kumbaga nakakasira ng budget. So yung Bali guys, it's normally parang mga 1 hour to 1.5 hours no na travel from Jakarta. So you have to take actually a plane ride no. Kilala din po ang Indonesia kung kayo po ay nagbabalak na kumain, ma-appreciate po yung mga traditional food. So yan po yung isa sa mga reasons kung bakit kailangan po kayong pumunta ng Indonesia. Okay, so again guys no, itong Indonesia has also a lot to offer. Katulad nga na minention ko kanina na Yogyakarta, Borobudur, these are all UNESCO sites no na where you can actually see the real beauty of these locations no na ginawa thousands of years no
ang nakakalipas na they were able to preserve. So yung mga temples and other ancient sites no na makikita mo lamang sa bansang ito. Personally, my reason of visiting Indonesia aside from work is also about the food. So sobrang cheap ng pagkain nila guys, and also shopping is also one of the key reasons no kung bakit kailangan mong pumunta ng Indonesia, because sobrang dami din guys na mura. Technically maraming mararating yung pera mo sa bansang ito. Okay? Okay. So pupunta na tayo guys no sa pinaka last na country na sasabihin ko po sa inyo, itong 7 countries no na napuntahan natin dito sa Asia no na visa free. Last but not the least is Vietnam. Okay, so ito guys, very recent ko lang to na napuntahan, and hindi ko lang alam no, parang pinaka siguro a lot of friends or even family no nag-ask, bakit di ka pa pumupunta ng Vietnam? And nagkaroon lang tayo ng chance guys no na pumunta ng Vietnam ngayong taon, ngayong 2024. And siguro nagsisi din ako no kung bakit lang ako ngayon pumunta ng bansang Vietnam, because in some of my travels, inuulit-ulit ko lang ulit ako ng Singapore, ulit ng Thailand, or pupunta ng ibang countries, pero nalalampasan ko talaga tong Vietnam. But right now, since nakabisit na po ako ng Vietnam, gusto ko na po siyang balik-balikan because of one key reason, and that reason is, yes, milyonaryo ka pagdating mo sa Vietnam. So anong ibig ko pong sabihin nun? Literal guys no, kapag nag-withdraw ka ng pera sa bangko nila, you will be given millions of Vietnamese dong. Okay, so yan po yung tawag sa pera nila. 1 peso is equivalent to 300 to even 400 to 500 Vietnamese dong. So yan po ang kanilang conversion. So, saan ba guys kilala ang Vietnam no? So, since tayo po ay first time pa lang natin nakapunta ng Vietnam, I would recommend also going to Hanoi. Hanoi is the capital city of Vietnam. So, it also has a lot to offer, pero in terms of food and shopping, unlike guys no ng mga unang bansa no na na-share ko sa inyo na kilala sila sa mga theme parks, or kilala sila sa good transportation system, yun, hindi mo makikita yun guys sa Vietnam. Kasi itong bansang to, very traditional pa as of the moment. Pero they are growing ha. They are, kumbaga parang, they are highly advancing in a way na nagtatayo na po sila no, ng iba't ibang infrastructure in terms of improving their public transportation. And I think yung number 1 naman nila na napanlaban, isa po sila sa may pinakamurang Grab or mga ride-hailing app sa Asia. So, yan, ranking yan. So, pwedeng mauna si Vietnam, followed by followed by Thailand. Yan po yung mga mura, no? Tapos, siguro, pwede mong ilagay sa listahan is si Malaysia. Yan yung 3 bansa no na may pinakamurang Grab transportation. Okay, so sa Vietnam guys, ang pinupuntahan po dyan ng mga tao talaga ay yung pagkain, katulad ng sinabi ko sa inyo, shopping, and also appreciating lang yung culture po ng bansang yan. So kung kayo po medyo relax lang na tao, gusto nyo lang po maglakad-lakad, gusto nyo lang po magkape, ayan, yan po yung bansa no, na dapat wag nyong palampasin, lalo na guys yung mga kape nila. So I think walang makakatalo doon sa sarap nung egg coffee, na doon mo lamang, okay, actually makikita mo na rin siya sa iba't ibang bansa, but kung originally guys nang galing yan sa Vietnam, syempre nothing beats no the experience of having that coffee, yes, directly doon sa country na pinagsimulan niya, which is the Vietnam. Okay, so yan, kung food trip lang guys, I think Vietnam is one of my key destinations, lalong-lalo na kung initial ka pa lang o first time mo pa lang na magta-travel. Okay, sige, so guys, isa pa dun sa mga napuntahan namin dyan sa may Vietnam is itong Sapa, and we were able to also experience itong sleeper train, sleeper bus, and a lot more no. So again, okay, kwentuhan lang to guys ha. Kung itong mga bansang na-mention ko guys no, itong 7 bansa na to no. So again, review lang natin no. Singapore,
meron kang Thailand, meron kang Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Indonesia, and Vietnam. Itong mga bansang to guys na 7 na visa free, they have unique experience na ma-offer sa inyo na dun nyo lamang po makikita sa bansang yun, no? So don't expect guys, no, na katulad ng sinabi ko na meron kayo nakitang theme park sa bansang Singapore, sa bansang Hong Kong, inahanapin nyo siya sa Vietnam, and even sa Indonesia, wala po kayo makikitang ganon. So the way to really enjoy itong 7 country na to is really to have a very specific expectation and just go with the flow and understand the culture and really savor yung sarap ng pagkain na kaya nilang i-offer na doon lamang sa bansang yun makukuha and matitikman. So, kung kayo po ay naghahanap, no, ng medyo structured na bansa, yes, of course, you can go to Singapore, you can go to Hong Kong. Kung gusto nyo naman ng food trip, guys, no, so you can go to Vietnam, you can go to Thailand. And kung gusto mo naman guys, no, ng malamig na klima, you can go to Hong Kong, you can go to Taiwan. And if you wanted naman, no, to understand some religious facts or history, or you just wanted to appreciate it, you can go naman to Malaysia and even go to Indonesia. So that's the way to really enjoy itong top 7 countries na shinare ko po sa inyo. Okay, so I hope guys, no, na nakatulong sa inyo itong 7 countries, no, na shinare ko po sa inyo. And again, itong pag-vlog naman natin guys, no, ginagawa lang natin to during our free time. And parang iniisip ko kasi, you know, sayang na itong mga napuntahan nating country hindi ko naman ma-share, right? And to be able to help you, lalong-lalo na doon sa mga nanonood na first time na nagta-travel or who wanted to really enjoy, no, yung pagta-travel nila. So I hope na makakatulong po sa inyo itong mga video po na ginagawa namin para it's either makatipid or it's either makamura. Okay. Or it's either makapag-enjoy po kayo ng todo sa mga bansang gusto nyo pong puntahan. And kung kayo po ay may suggestions or meron po kayong mga sabihin natin, anything na gustong itanong, just make sure lang, no, na i-comment nyo lang siya dito po sa video na to so that we can go back to you and answer all your questions. Okay? So, hanggang sa ulitin, maraming salamat po and ingat po kayo sa inyong paglalakbay and God bless.